hilain ko yan. That is completely threat sa Pangulo. Nasasaktan nila yung Pangulo. Yung pag-kidnap nila kay Pangulong Duterte, maliwanag pa sa sikat ng araw na kayo ang manggugurgor ng tao, kayo ang mananakit. Dahil yung ampon ni Lisa Tanas noong 2022 pa lang, may threat na yan. Although hindi niya sinabi ang pangalan ko, pero ang sabi niya exactly, may tatagilid na vlogger. Kasi gusto nila akong lahat ng remedy, illegal remedy na gawin nila, ipatumba ko, di ba? Yan ang gusto nila. Dahil ngayon, lahat ng expose ko, kayo dyan na dating, well, I love you guys. Yung mga dating hindi naniniwala, and now you're up. You're gising. You're awake. Marami pa nagalit sa akin. Totoo yan. Ano ba si Marlica? You know? Nagsimula tayo sa babaeng ahas. Then, December of 2022, in-expose ko ang smuggling sa sibuyas. No. Then, yung smuggling ni Michael Mann noong January 2023, sunod-sunod na. Lahat yung in-expose natin, yung pagtanggal kay Attorney Vic, pagtanggal kay Attorney Vic, sa sampalan ni Kuting sa eroplano. Ano pa gusto nyo? Lahat yon lumabas dito sa channel natin. Kaya gusto akong ipagurgur. Tangay na. Kala naman na takot ako. Sabi ko nga sa inyo, mga babayan, hindi ako sa nagyayabang. Wala pang laban sa buhay ko. Kahit physical, na umatras ako. Basta lumaban lang kayo ng parehas. With boxing gloves. With kung gusto niyo, hinahamon niyo ako, hindi ko iatrasan. Basta wag lang traidoran. But I know traitor kayo. Kahit babae ako, kahit ikaw Uling, Torre, ikaw Santiago, kung hahamunin niyo ako, hindi ko iatrasan. Lalo na ngayon, na nagbaboxing na ako, iba na naman ngayon ang gym ko, may boxing ako, may kung ano-ano. Di ba? may punching bag tayo dito sa bahay. You have to speak up, mga kababayan. Galit na galit sila kasi ngayong araw na ito, mga palangga, inciting to sedition, kayo ang nagpapakita na sinisira nyo ang taong bayan. Kita nyo, galit na galit sila dahil recently yung in-expose ko na bata na 14-year-old na kinidnap. Diba? Ang sinungaling na DILG, may hot pursuit noong February 25. Pero inulat natin, February 23, nagbayad na ng ransom ang pamilya Antro Inap, may umamin, dyan mismo sa anti-kidnapping na walang hot pursuit at nagkabarian ahead of time doon sa press release o press conference nito ni John Vic Rimulya ng DILG. Kaya sila galit na galit sa atin dahil ang mga palanggana, ang mga kababayan natin, wala na kasi kayong matakbuhan eh. Kaya nga sabi ko sa iyo, lahat ng alam nyo, total papatay naman ako ng mga yan, kapag nakatsyempo sila, lahat ibigay nyo na sa akin. Video, kaya nga dyan sa mga lost, yung mga missing sabongeros, na may video kayo, na nanawagan ako, na allegedly si Boying Rimulya ay tumanggap ng 150 million, okay? Diyan, galing kaya atong i-forward nyo na sa akin lahat. Dahil dyan sa mga namatay, yung mga pamilya na mga namatay na sabongero, ibigay nyo na yan sa akin. Sasaluin ko na lahat. Parang si Pangulong Duterte. Diba? Kung yun ang maging kapalaran ko, be it. Only one life to live in this world, darling. Natikman ko ng lahat ng masarap na kape, so ano pa ba pangarap ko? Yun lang naman kaligayahan ko. Diba? Magkape-kape sa inyo with friends. Anyway, dahil galit na galit sila, mga palangga, bakit hindi nyo sabihin? Ito, mga kababayan, bakit presidential communications hindi nyo binabalita na may namatay sa inyong kasama sa entourage ni Lisa Tanas? Yun yung tanong. Kasi nagre-release kayo ng mga balitang kulang-kulang. Saan namatay? Sino ang namatay? Ano ang ikinamatay? Anong oras and everything? Wala. Gusto nyo, ano ang masama doon? Let's say may namatay kayong mga kasama. Nakalagay doon for untimely passing of our friend Juan de la Cruz, who died in this hotel in Beverly Hills. Bakit hindi maglabas kayo sa PCO, maglabas din kayo sa media? Bakit kayo mga media, kayo mga yawa kamo,
ang inyong mga report, kulang-kulang. Nagre-report kayo ng pagkamatay, pero hindi yun nilagay name, place of death, pinangyarihan, cause of death, sinabi ko na yan. Bakit? Isang malaking question mark. Bakit ayaw nyong i-report? Ikinahiya nyo ba ang kasama nyo? Ayaw nyong ibalita na namatay siya sa Beverly Hills? Na napapaligiran siya ng kanyang mga kaibigan? Di ba masarap mamatay ng kasama mo yung mga kaibigan mo? Di ba? Kung ako ay mamatay na natulog lang, kasama ko yung naghalakhakan tayong lahat. Ha ha ha, like mga friends. Tapos biglang umupo ako ng ganyan at hindi na ako bumangon, namatay ako. That's a peaceful dying. Ang sarap mamatay ng gano'n, di ba? Walang kahirap-hirap, tulog ka lang, di ka na nagising. Lahat naman tayo mamamatay. Pero ang question, bakit hindi ninyo inuulat na ang taong ito ay namatay sa ganitong lugar, sa Beverly Hills, at doon sa pangyayaring yon, if we talk about cause of death, mga kababayan, wala pa nga coroner's report. Pero mga palangga, sabi ko nga sa inyo, nagpapasalamat ako kasi lahat kayo gising. Tatanggapin ko lahat kung ano man ang kaso nila. At sinasagot, sinisindak na ako ng mga yan, di ba? Di ba dati, Marlica, magbayad ng 2 billion, dadadadada. Ulul. Nakat 2 million ba kayo? One case dismissed with prejudice. And I'm fighting pa sa 3 kaso. And now, yung kaso mo, Santiago, inciting to chuchu-chuchu. Sige. At cyber libel, hindi naman nabago yan. Di ba? The moment, sabi nyo, may mga nagsabi, umuwi ka dito sa Pilipinas. Sige nga. Uuwi ako para tamnan ako ni Lisa ng 1 toneladang pulburon. Ano ako, gago katulad nila? Katulad nyo, mga bangag? Hindi pa ako nababangag katulad ni Marcos Jr. Dahil ako walang bisyo, kahit sigarilyo, ang bisyo ko lang pala kape, yun lang. Yan lang. Pero addictus, never ever in my whole life, darling. Ano sabi dito? Okay, sabi ni Wilmina, lumabas na sa statement ni Piso na hindi daw na-detain si Lisa Tanas sa LA. Sinabi ko ba ang word na detain? Sinabi ko na hold for investigation according to my source. Iba ang na-hold kaysa sa ni-detain sa bilangguan. May sinabi ba ako dito na si Lisa Tanas ay nakulong? Kasi normal proceedings yan. Na kapag may namatay, may kaduda-dudang foul play, let's say for example, namatay sa suspected D-overdose, natural kahit pamilya ay imbestigahan. Hindi dahil sila ang suspect. Kundi imbestigahan sila, person of interest sila. Dahil may possibility, baka nga sila ay pinalunok nila or whatsoever. Pero wala akong sinabi na siya ay, yes, Lito Librando. May sinabi ba ako dito na siya ay nakakulong ngayon sa Los Angeles jail? Did I say that? Wala. Ngayon, kaya galit na galit si Lisa Tanas kasi binubuking ko lahat ng kaputahan niya dito sa Amerika. Tingnan nyo, yung makakapapasok lang yung pasayaw-sayaw niya. Anong sinungaling doon? Imagine nyo mga palangga. Maharlika versus Bangag government. And you're there na nag-support sa akin. Continue 100% Yolanda Sapanta. Thank you very much palangga. Ayan, pambili ng kape. Thank you. Tao po ako, may picture po ako, hindi po kami trolls, nandito po kami para malaman ng tao ang nangyayari sa bansa sa pamamagitan ni Mama Harlika, sabi ni Sweet Angel. Thank you palangga. Kailan tayo nagbayad ng lalabas? Ang sabi? News Now, sabi ni Ben, si Pangulong Duterte nasa ospital, si PRRD. Kasi nga, di ba, parang pina-check talaga siya dahil sa kanyang age. Di ba? So, tingnan natin baka may Grace Losinio, thank you palangga. Thank you. Tingnan natin dito. Ano sabi dito? Tingnan natin kay palangga kung mayroong update tayo. May nag-update sa atin mga kababayan. Ano sabi dito? Meron. Sino to? Isang miyembro ng Special Action Force na
Ano to, totoo ba to? Na pinapok umano ng cellphone ni Hanita Bansia nagtamo ng malaking bukol sa ulo. Mukhang nagpapokpok ito Oh my God! Tignan niyo yung drama nila. Baka self-inflicted ito. Nakita niyo naman dun sa video. Kita niyo? Oh my God! Imposibleng ganito. Oh my God! Mga kababayan. Ang mga kasinungalingan, ipakita lang natin Okay, pakita ko lang Panibago na naman kasinungalingan ng mga to. Alam mo, pwede yan pa-forensic kung sinong pumukpok sa kanya. Nakita ko yung pukpok, hindi naman ganun kalakas. Dahil nga, hinaras niyo yung tao. Kahit nga ako, kung nandoon ako, hindi lang pukpok mararanasan niyo sa akin pag ginanon niyo ako Ayan, mga palangga, bagong kasinungalingan ng gobyerno. Isang miyembro ng Special Action Force na pinukpok umano ng cellphone ni Hanilet Abansenia, nagtamo ng malaking bukol. Maniwala kayo ganyan ang bukol? Sinong pinagpasapak dyan? Hindi kami tanga. Ganyan? Maniwala ba kami? Amelia Cruzada, thank you palangga. Ray Aresa, thank you so much. Maniwala ba kami? Na pinukpok? Maniwala ba kayo? Na ito ang natamo niya? Ganyan? Maniwala ka, pinukpok ka ng cellphone, ganyan? Nakita ko gawin, halos hindi nga nakaabot yung kamay ni Hanilet. Magaling mag-fabricate ng crime ang gobyerno ni Bangag. At dapat yan, titignan din yan, pwede yung imbestigahan. Alam nyo, yung mga projection, pati nga mga blood spatter, tinitignan yan. I'm fan of forensic investigation shows. Yung mga articles, nagbabasa tayo ng mga ganyan. Alam natin, kung ako lang ay coroner, kaya kong i-rule yan. Kung yan ay self-inflicted, o ito ay pinukpok ni Torre or something, baka sabi ni Torre, sige nga, baka pwedeng ganun kaya na dito, pukpukin kita para magreklamo tayo kay Abansenia. Nakita nyo? Ginagago na kayo. Kaya sabi ko, lumabas kayo at mag-speak up. Ipaglaban nyo ang inyong bayan. Hindi ko sinabing lumabas kayo na manggurgur kayo. Sabi ko, speak up. Is that inciting? Pag sinabi ko na ang may mga nag-message sa atin na nagkaroon na ng mga dahan-dahan na nagre-resign yung ibang mga pulis, nandyan sa social media, sa Facebook. Pag sinabi kong mag-mass resignation kayo, dahil ang presidente nyong adik, hindi yan inciting. Kalayaan yan ng isang tao ng pagpapahayag dahil sukang-suka na kami sa bangag. Pero kung sinabi ko na pag sinabi ng isang tao, mag-mass resignation kayo at puntahan nyo yung ganito-ganyan at manggurgur kayo, yan ang inciting. Huwag kami, mga bangag. Ito, panibago na naman challenge sa atin, mga palangga. Pero naniniwala tayo dito, mga kababayan, na ang Pangulong Duterte ay makakauwi. Thank you. Miss Marceline, thank you so much. Galaxy, thank you so much sa inyong palangga. Sorry. Ito yun, mga kababayan. Kaya si Marlica, gusto patayin ng mga yan, kaya gurgurin ako Pag nagurgur ako palangga, katulad di sabi ni Pangulong Duterte, pwede ba? Pag pareho na kaming gurgur ni Pangulong Duterte, gawan niyo ako ng rebulto katabi niya. Para naman maging anak niya lang ako pagdating sa rebulto man lang. Hindi ba? Hindi tayo takot sa mga yan kung lalaban na ng parehas. Mag-drug test si Bangag. Okay, sabi ni Palangga. Sabi ni Ben, si Bangag daw ay nasa Batangas. Ano ginagawa dyan? Sumisinghot? Magmamarshalo sila, sabi ni Bernice. Yun na nga, gagawin talaga yan. Gagawin talaga yan, mga Palangga. Sabi ni Ruth, pakisend kay Tatay Digong pang snack niya. Ayaw mo, pag nakita kami ni Tatay Digong, hindi lang snack bibigay natin sa kanya. Ruth, thank you. Yan gayon ang banibagong, inom ako ng water. Thank you, G. May reminder pa. Alright. Ngayon, mga kababayan, keep safe, stay alive, ma'am, and PRRD, kailangan kayo ng Pilipinas, sabi ni Liz Vergara. Mga kababayan, hawak mo naman yung cup. Cup natin to, Maharlika. Maharlika, kape-kape para sa bayan. Ayan, kape-kape para sa bayan tayo. Mag-hair follicle si Bangag. Yes, mag-hair follicle ka, Bangag. Dahil sobra ka ng adik. Takot-takutin niyo ako. Tagal naman.
Alam nyo, in-expect ko talagang kaso sa kanila, yung sasabihin nila na si Marlica, yung kahit libel case, di ba? Defamation case na sinabi kong addict siya. Kasi yun lang naman libelous yun kung hindi totoo. Di ba? Pero ang defense ko doon, truth. Then, ano yung truth? Well, the video, testimonial ni Cathy Binag, kasama yan. Kasama natin. What else? Yung forensic investigation. Doon lang tayo magkakatalo. Nakakasuhan ako ng isang libel case na sinabi kong kidnapper siya. Testimonya ni distressed mother, ni Sheena. Yung mga video, mga text messages. Lahat ng mga impormasyon through text, email, and everything, audio, whatsoever kung meron, I will provide to court. Kaya nga takot na takot, kaya yung takot na takot, umiikot ang tubong ni Lisa, gumagamit siya ng ibang tao na manggipit sa akin o mangharas. Kaso lang, na-underestimate niya na isang maharlika hindi magbabaw sa mga bangag. Kay Pangulong Duterte, magbabaw ako. Pero hindi sa mga bangag. Sa saludo lang akong ganun. Diba? Pero sa inyong mga bangag, never ever. Kaya huwag kayong magsindak-sindak sa akin, ha? Ikaw, Santiagong Julol ka. Napakaduwag mo. Alam mong adik yung presidente mo. Putangin na NBI, hindi ka dapat dyan. Dapat dun ka sa mga addictus benedictus. Dapat tumitira ka din dahil pareho kayo ng mga utak. Galit na galit sila mga kababayan dahil ang mga tao ngayon all over the Philippines, all over the world, ay ipinapakita ang suporta kay Pangulong Duterte. By the way, ito bago ko makalimutan, galing dito sa Puting Ahas, may plano daw si Bangag at si Lisa Tanas na sibakin itong si Solicitor General Menardo Guevara. Dahil nga hayagang sinasabi ni Guevara noon pa man na hindi siya sang-ayon sa ICC. Tatanggalin daw nila yan. I'm not sure kung kailan, pero yan ang mga nakarating sa atin. Kasi nga, hindi pumapabor si Guevara na may jurisdiction ang ICC sa atin. Dahil sumasalungat, possibly talagang tatanggalin nila. Pero ang question ko, just in case na ikaw ay tanggalin, Menardo Guevara, expose mo na sila. Para ma-redeem mo yung sarili mo naman sa taong bayan, ilang taon ka nagserbisyo sa isang adik. Papatawarin ka lang namin na naging kasangkapan ka ng adik kapag expose mo sila. At ngayon, di ba, expose mo rin na pinipigilan ka ni Tamba, ni Lisa Tanas, pinipigilan nyo ang Korte Suprema na i-present nyo si Kimbo at ang si Tamba at lahat dyan sa Committee on Appropriations para magpaliwanag sa Supreme Court dun sa oral argument sa April, first week ng April. Di ba? Yan, i-booking mo lahat yan. Katulad dito, may nag-post galing ito kay AMP Satire. Pakita ko lang sa inyo, hindi pa nakita. Russia. Ano sabi ng Russia? ICC has no power over us. Okay, sabi ng Israel, baseless anti-Semitic act. Sa Philippines, thank you AMP Fire. Ano? AMP Satire. Ano sabi niya? Philippines priority delivery. Kaya galit na galit sila. Ilan yan, 1.5 shares at talagang, actually, ang ating Facebook ngayon, kumakabog sa banga. Kaka-check ko lang, we're like 29 total in 30 days. 29 million views. Sa Facebook pa lang yan, wala pa yung TikTok, wala pa yung Instagram, wala pa yung YouTube. Kaya galit na galit sila saan. Kaya anong sabi ko? Manindigan, panagutin si Marcos Jr. Panagutin, sinabi ko ang gurgurin. Maraming ibig sabihin ng gurgur kung sinabi ko man yun. Ang gurgur bro dyan. Pwedeng gurgur literal o pwedeng gurgurin sa kanyang pamumupa dyan sa mga pwesto nila. But sinabi ko, panagutin. Bakit? Illegal ang kidnapping na ginawa niya. Well, the word kidnapping at ginamitan ng puwersa, bawal na talaga. So, kaya sabi ko si Putin ay may warrant of arrest mula sa ICC. Ngunit malinaw na walang jurisdiction ng ICC sa Russia. At hindi siya pinagkanulo ng kanyang bayan. Ganito rin ang sitwasyon ng Israel na tinawag ang mga paratang sa kanila bilang baseless at anti-Semitic. Ngunit sa Pilipinas, ang Marcos administration bangag mismo ang nagpasimula ng isang malupit na hakbang upang i-deliver ang ulo ni Pangulong Duterte o kinidnap si PRRD at ialay sa ICC. Special delivery at hindi katanggap-tanggap para sa buong Pilipino. Hindi natin dapat palampasin ang ganitong klaseng pang-aabuso at pagtataksil ng Addictus Marcos Jr. Ang Pilipino ay may karapatang ipaglaban ang karapatan ni PRRD at buong bayan laban sa ICC na walang kapangyarihan at jurisdiction sa Pilipinas.
Dapat tayo ay magsama-sama upang ipakita ang ating mga suporta kay PRRD at labanan ang pagkidnap sa kanya ng mga bangag. Asa ng inciting doon? Ha? Santiago, nasa ng inciting doon? Sige nga, ang dami yung mga post natin, ang dami sa Kadapawan, ayan ang dami na nag-aalsa, rarally yung mga tao. Ayan grabe. Sunod-sunod yan. Simula pa lang yan. For sure, lalabas ang tao. Kaya nga, nagbigay sila ng memorandum sa AFP, sa lahat ng mga sakay ng gobyerno na ang mga kapulisan or yung mga AFP hindi pwedeng mag-comment, like, share, o magbigay ng kanilang saloobin patungkol sa national issues. Imagine yun, lahat kayo ginugurgur ang inyong kalayaan. Well, kung ako pulis, resign na ako. Tangina. Di bali nang magtinda ako ng banana Q. Huwag nyo lang patayin ang kalayaan kong magsalita at ang kalayaan ng puso ko na magayag kung ano yung nararamdaman ko para sa sitwasyon ng bayan. Ayan, mga palangga, Pagadian. Ayan, nakita nyo? Okay. Danao City, Cebu. Pinost natin yan. Grabe ang mga tao. Kidapawan. All over. Panabo. Nakita nyo yan. Kaya sila galit na galit. Walang ganyan. Walang ganyan ang bangag. Surigao. Nakita nyo yung mga tao. Ito yung ito yung responde nila. Right there, andino. Nakita nila na kinidnap ang kanilang presidenteng nagbigay sa kanila ng peace of mind. Diba? Nagbigay sa kanila ng kalsadang hindi matatakot sa mga addictus benedictus, mga palangga. Sambuanga. Kaya sila galit na galit kay Maharlika. Kaya gusto ko ipagurgur. Gusto ko ipadukot ng mga jutang Genemes na yan. Yun lang yun, mga kababayan. Yun lang ang gusto nilang mangyari sa atin. Hair follicle pathicitory, sabi ni Rebecca Ogata. Kaya nga ginigising ko kayo. Yung Jean, ano pangalan ng spokesperson ni Torre, ni Marbil? Gina-justify nila. Ulit-ulitin natin ni Marbil na ang pagsisingot ng pulburon is a way of someone, of a person, o isang empleyado na kailangan niyang maggising, dilat ang mata para makapagtrabaho. At sinabi nitong PNP na mayroong may economical benefits para sa mga taong sumisingot ang pulburon o yung binagbabawal na D. Hindi pa kayo gising? Imagine nyo, ang paggamit ay mayroong economical benefit para sa gumagamit. Well, totoo naman, economical benefit sa mga pusher dahil kumikita sila ng pera. Economical benefit, pero yung it's illegal. Bawal na pulburon yon. Okay. Hindi natin alam yung mga balita na yan, mga palangga. So, i-clarify pa natin kung ano nangyayari doon sa Dahig kasi maaga pa ngayon doon. Hindi rin tayo basta-basta nagpapaniwala dito dahil yung tandaan nyo, yung bangag na presidente at si Lisa Tanas nagtatanim fake news niyan. Okay? sabi ni Maria Irene. Okay, sabi ni Maria Irene, hindi ka pwedeng mamatay, ma'am. Hindi tayo mamamatay kapag hindi tayo, healthy naman ako palangga, my BP is okay. My vital signs are okay. So, hindi naman tayo matitigi kung hindi tayo titigiin, di ba? So, yun lang yun. Ana, thank you so much. Ana Yuse, thank you. Si Orium Gold, Miss Maharlika, we fully support you. Pang-coffee mo para magkaroon ka ng lakas, darating din ang oras nila, lalo na si Uling. Sabi niya, panalangin ko na magising na ang mga kababayan natin. Yes, thank you palangga, Ferdy. Thank you so much. Salamat po ma'am sa information, sabi ni Ching Official. Si Antonio Arriba, thank you very much sa inyong mga pagpalangga. Maga, ayan, pabili ng pang gamot sa ubo. Hindi pa gumagana yung ubo ko palangga, pero I'm okay, 100% okay. Si Maria, maliban lang dito sa ubo na yan, baka dahil kain si palangga niya ng matamis. Pero konti na lang tamis yung kinakain ko. Si Ruby, thank you. Ayun, sinabi ko na palangga. Yeah, pakakarating kayo Panguno to. Just in case na makarating tayo ng Netherlands. Alright? So, you'll never know. Baka mamaya nandun ako sa loob ng ng ICC. Baka nililitis na rin ako. Diba? You'll never know. Baka nasolve na rin ako ng ICC. Okay lang daw magpulburon, sabi ni Marbil. Ayun na nga. Sabi ni Troll Buster, yun ang sabi ni Marbil. Okay, sabi ni... Okay. Ed, good job.
takot sila nakasuhan ka. Sabi ni Larry Yanson. No, actually, kinasuhan na nila ako. So, sa mga kakilala pa sa akin, 4 po yung kaso, lahat defamation dito sa California. Doon sa nagtatanong bakit ako nakasuhan, kasi civil cases yung kinaso nila sa akin. Pag criminal, kasi jurisdictional yan, so dapat nasa Pilipinas, di ba, naganap yung krimen. Wala naman akong kriminal na nagawa. Ang sinasabi ko lang na sila ay mga addictos. Ayun, dun, sa pagiging addict ni Bangag, wala pa silang kaso. At pagiging kidnapper ni Lisa, yun yung pinaka-moment ko para pag-usapan tayo ng international. Akalain nyo, sisikat ng Pilipinas. Dahil may isang vlogger, may isang Marlica na dating supporter nila na nanindigan at sinabi sa buong mundo na addict si Marcos Jr. at si Lisa ay kidnapper. Paulit-ulit ko yan sinasabi. Wala ngang allegedly yan. Dahil meron tayong ebidensya mismo na galing doon sa biktima nila. At nandoon ngayon sa Belgium, kaya nabigyan ng, nabigyan ng proteksyon. Nabigyan ng asylum visa dahil sa panggigipit sa kanya ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr. sa mga fabricated crimes. So ba't tayo matatakot kung nagsasabi tayo kayo ng katotohanan? Talaga bang mabubuhay na lang kayo dahil takot kayo dahil mga kalaban nyo naka-uniforme? From now on, huwag kayo matakot sa naka-uniforme. Nakita nyo si Kitty Duterte kung paano niya proteksyonan ang tatay niya at saka yung lawyer. Yung lawyer na kasama ni Pangulong Duterte, ano pangalan nun? Hindi si Midaldea, yung CES yung isa, I forgot. Ano pangalan ng lawyer niya? Nakalimutan ko yung pangalan. Okay? Ipadrag test si Lisa Tanas. Pila? Si Andy? Okay, thank you, Andy. Napuno na kami sa Addictos Benedictos. Naniniwala kami sa expose mo, Miss Maharlika. Attorney Belgra. Yeah, thank you. Si Attorney Belgra, tama. O, di ba? Nakita mo yung si Kitty. Ano yun instinct yun ng tao. Ang matapang talaga na tao. Kasi alam mo, marami akong mga naging kaibigan, no? May mga trouble din ako na pinasok nung college days, high school. Well, elementary, madalas nagsasabunutan no, ng bata. Alam mo, ang tunay na matapang at tunay na may pagmamahal sa kaibigan o sa kapwa. Kapag ganyan, makikita mo kay Kitty Duterte kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya nung bata ako. Kahit na hindi ko kaano-ano, kapag naagrabyado, dapat na ganun ko na yun Dapat yung kinumo ko, nakapasok sa baba ni Uling. Di ba? Makita mo yung tapang ng bata, talagang grabe yung kanyang instinct to protect her dad, to protect yung mga taong nagsusuporta sa kanya o nagmamahal sa kanila. Nakita niyo yung ginagawa nila? Guy, nakaitim. Sabi ni Ruth, ano yun Ruth? Guy na nakaitim, bilan lang hinatak na inilayo kay tatay nung sinabi niyang you can kill me. Delikado siya. Yes! Ano yun? Security aid ni Pangulong Duterte. Ayun nga, hinatak nila Di ba? Ang dami talagang harassment na ginagawa nila palangga. So ngayon, binabato nila ngayon sa atin. Cotton Fin, Stand United Filipinos. Thank you palangga. Stand United Filipinos, our senior citizen neighbors from Cebu who lives in Dallas flew to The Hague today to support PRRD. Wow, thank you very much. Ang dami nag-message sa akin kahit dito sa LA. Yung palangga ko, nasabi niya, palangga, pupunta ba tayo sa The Hague? Sabi ko, I'll think about it palangga kasi, may challenge din tayo sa buhay. But ganun pa man, yun na lang muna, huwag kayong sumuko, huwag niyong bitawan ng Pangulong Duterte. Huwag niyong bitawan ang inyong bayang Pilipinas. Dahil wala naman kayong ibang pupuntahan Lalo na yung mga walang visa sa ibang bansa, yung mga walang kakayahang tumakas, katulad ng mga politikong tumakas sa kahirapan, katulad ng mga politikong mga kawatan dyan. Kayo yung kawawa. Kayo mga police, mga AFP, kayo ang number 1 kawawa. Nandiyan kayo sa initan, lumalaban kayo sa mga NPA. Yung pala, kasabot na ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ang mga NPA. Di ba nandyan kayo to protect and serve the people? Bago ako magpaalam, to protect and serve the people and protect and ensure the soberanya. Ngayong kahapon, pinatunayan ninyo na wala ng silbi ang pagiging pulis nyo at ang pagiging sundalo nyo. Why? Ang motto nyo ay, ang mga police help and protect. Anong hindi tinulungan nila? ICC, Banyaga, help and protect. Kinidnap nyo Pangulong Duterte. Protect the soberanya. Pinagkanulo nyo na yung kapwa nyo Pilipino sa Pilipinas, ay sa ibang lahi, and now yung soberanya, wala na kayong soberanya, wala na kayong
what is soberanya in Tagalog? Yung ating, meron tayong sariling justice system. May inisip ako word, hindi ko lang maisip. But anyway, mga kababayan, dahil kayo ay sinurrender nyo na ang inyong soberanya sa ibang lahi, ibig sabihin wala na tayong justice system na gumagana the moment na binayolate nyo ang legal constitutional rights ng Pangulo na hindi dapat siya basta-basta pinadala doon, dapat dumaan sa tamang proseso sa ating local court or dumaan sa local or judicial process. Yan ang katotohanan. So anyway, I hope panindigan kayo at patuloy nyo yung laban. Nandito ako kahit na iiga-iga ang lola ninyo, patuloy pa rin. Hanggat kaya kong umupo dito, tumayo, magdakdak, hindi po natin titigilan. At doon sa NBI, lahat kayo ng mga bangag, jutang ginan ninyo, huwag nyo akong sinisindak-sindak. I-file mo na. Putangin na ka, i-file mo na yung makipag-ugnayan ka na dali kay Trump. Tangin na nyo, NBI. Dali, sinabi nyo rin yan ng July, mga duwag, mga talawan, mga support. Goodbye, mga support ng NBI, mga duwag. Sa mga palangga ko, thank you so much. Tuloy ang laban.